Lulutuin natin sabaw ng manok, merong buko, merong papaya. So, chicken soup binakol ang ating recipe sa araw na to. Ito yung mga ihahanda natin. Yung sabaw ng ating buko. Okay, so ito yung ating sabaw ng buko. Makikita nyo. Pwede nyo tanggalin yung laman kung gusto nyo isama or pwede yung sabaw. Tapos pwede nyo ring ilagay dito sa lagyanan pagkatapos. Meron tayong talbos ng sile. Yan yung pinakahuling ilalagay natin. Tapos syempre, papaya. Yan. Berdeng papaya, hihiwa-hiwain na natin. At yung ating manok, meron tayong bawang, sibuyas, luya, at tanglad. So, ito ang itsura ng tanglad. Okay? Yan. Pag may sabaw, maganda palaging lagyan ng tanglad kasi pangpalasa, ginagawa nga itong tsaa eh. Tapos, ito naman yung ating talbos ng sili. So, ganyan yung itsura niyan. Okay? So, simulan na natin yung ating pagluluto. So, nagpainit na ako ng kaunting mantika. Okay? At igigisa na natin, okay, inano ko muna siya para hindi masunog. Yan. So, yung ating mantika, kaunting mantika, igigisa natin yung ating luya. Yan. Luya. Then, next yung sibuyas. Yan. Halu-haluin lang. Tapos, isama na rin natin yung ating tanglad. Kasama yan sa paggigisa. At yung ating bawang. Okay. Yung manok natin, hiwa-hiwain nyo na. Okay. Pwedeng buong manok. Depende sa dami ninyo. O kaya naman, yung iba thigh part, yung pitso, o kaya yung mga pakpak, yan yung mga malalasa, tsaka nandyan yung mga collagen. So, isasama na natin tong igisa. Actually, bago nyo siya iluto, pwede nyo na nga siyang timplahan ng konting asin, tsaka paminta, para maging malasa yung inyong, yung inyong manok. Yan. Siguro mga 30 minutes before nyo lutuin, pwede nyo nang timplahan. So, isama nyo to sa pagsangkot siya. Okay? Yan. Nilagay natin yung ating manok. Isasangkot siya na natin. Yan. So, sa pagsangkot siya, yan, para pumula-pula yung ating manok. At saka magkalasa. Mamaya natin ilalagay yung ating pag medyo pumula na yung manok, isasama natin yung ating papaya, tsaka mamaya sasabawan natin yung ating buko. Okay? Yan. So, ganyan yung magiging itsura niya. Sinasangkot siya. Pwedeng gamitin natin asin o kaya patis. Actually, masarap ito patis eh. So, depende kung ano yung mas ginagamit nyo dun sa inyong bahay. Asin or patis. Yan. Bakit manok o sabaw ng manok? Hindi ba kapag may sakit tayo, napakasarap at saka maganda sa katawan ang chicken soup o sabaw ng manok? Kung meron kayong sipon, ubo, lagnat, yan. Yan yung mga ipapakain natin sa pamilya natin. Tapos, yung mga ibang nanay naman, iniisip nila, ano ba yung magandang ipakain dun sa kanilang mga anak sa araw-araw? Actually, chicken ay maganda sa ating mga anak. So, nilalagyan ko lang ng konting tubig para hindi dumikit. Yan. Sa pagsangkot siya, may konting tubig lang para hindi naman siya dumikit. Yan. At hindi masunog. So, tinatanong ng mga nanay sa mga lumalaking bata, ano ba yung magandang ipakain sa ating mga anak? Malikot ang bata, gusto natin lumaki. So, gusto natin maging malaking-malaki sila. May muscle, may laman. So, manok. Kasi ito yung gusto o popular sa mga bata. Yummy kasi. Sabihin, masarap para sa mga bata. Ang manok. Okay? Yan, pwede natin habang sinasangkot siya.
So, ang maganda dito sa ating manok, marami siyang protina at marami siyang calcium. So, maganda siya sa ating muscle at saka sa ating buto. So, sa lumalaking bata, lalo na kung yung mga anak nyo nag-sports, ito yung pampalakas nila. Buto, muscle, mataas sa protina at saka sa calcium ang ating manok. May selenium pa. Kaya nga sabi ko, ang sabaw ng manok, maganda parang palakas ng ating katawan para sa ating immunity. Tapos yung selenium, kailangan din ng ating thyroid, tsaka para sa fertility ng isang tao, para mas magkaanak sila. Para sa tamang timbang, ayaw naman natin na tumaba tayo. Ang maganda kasi sa manok, matagal kang busog kasi protein nga eh. So, hindi ka kakain ng marami dun sa next meal mo. Tsaka, pag tama yung timbang natin, may benepisyo yon para sa ating puso, sa ating blood pressure, tsaka bababa yung triglyceride natin. At ang maganda, pampaganda din to ng mood. So, yung kung lagi kayo nalulungkot, maganda yung manok. Kasi may amino acid siya na tryptophan. So, nagpapataas siya ng serotonin. So, mas happy kayo palagi. Tapos, ang manok, marami siyang choline, zinc, iron, tsaka copper. Maganda po, sabi ko nga, kasi yung mga nanay talagang nahihirapan sila. Ano ba ipapakain dun sa kanilang mga anak. So, ang maganda dito, maganda po sa utak ng bata ang manok. Okay? Kasi meron siyang vitamin B. Tapos meron pa siyang iron, meron pa siyang choline. At dun sa mga, so maganda yan sa pag-aaral ng mga bata, ha. Malakas na sila, matalino pa sila. Dun sa mga kababaihan na gustong gumanda para sa ating kutis, maganda din ang manok kasi meron siyang zinc tsaka collagen. Marami pong collagen ng chicken, lalo na yung paan ng manok. So, maganda din to para sa ating mga kababaihan. Tsaka alam nyo ba, pag very dry yung skin nyo, tsaka yung mga lips nyo, yung bitak-bitak, ang atay ng manok, maganda para sa dryness ng skin, tsaka sa dryness ng lips. At maganda din to sa mata, okay? Kasi meron siyang alpha at beta carotene, meron pa siyang lycopene. So, mga antioxidants ito. Bukod pa dun sa vitamin B. At saka ang maganda nga, sabi ko, ang manok yummy. Gusto lagi ng mga bata. Okay? Ang manok, masarap sa panlasa nila. Yan. Tapos, dagdag ka lang ng dagdag ng tubig. Maya-maya, pagsasangkot siya, isasama na rin natin yung ating papaya. Ito namang papaya, meron siyang papain, bagay na bagay sa manok ang papaya. O kaya sa mga pork, yung mga lutuin natin na may sabaw. Kasi yung papain, pampalambot ng mga karne. Okay? So, bagay siya talagang ihalo sa mga parte ng manok or ng mga pork na gusto ninyong palambutin. At saka, ang maganda sa papaya, mataas siya sa vitamin A, C, at saka E. Okay? Yan. Ang papaya, maganda sa vitamin A, C, and E. Meron pa siyang folate. Yan, vitamin B9 yon. May potassium, calcium, magnesium, B1, B3, B5, B9, at vitamin K. Pag sinabing carotenoids o lycopene, mga antioxidants, tsaka anti-cancer to. Maganda to sa puso dahil dun sa ating vitamin A, C, and E. At maganda para mapababa yung risk ng heart disease natin. At higit sa lahat, maganda sa digestion o sa pangtunaw ng ating tiyan. Kasi nga meron siyang papain. So, laban sa bloating, di ba? Minsan parang hinahangin lagi yung tiyan mo, tsaka hindi ka madumi, nagtitibi. Maganda ang ating papaya. At sa kutis, so itong niluto natin, actually, pampaganda to eh. May vitamin C, may lycopene. Tapos, ilalagay din natin. So, medyo timplahan natin yung ating niluluto. Lagyan natin ng konting salt or patis. Okay. Lagyan din natin siya ng buong paminta. Okay. Yung may sabaw, yan. Pwede buong paminta. Pero pwede din yung kung wala naman kayong buong paminta, pwede na rin yung puting paminta. Okay. Yan.
Okay. Yan. So, masarap tong niluto natin. At, syempre, higit sa lahat, ito yung talagang, natin, yung pangpalasa, yung ating buko. Ang maganda sa sabaw ng nyog, maraming electrolytes. Pag sinabi nating electrolytes, ito yung mga potassium, sodium, calcium, magnesium, para sa nerves at muscle natin. May phosphorus pa to. So, maganda din to sa buto para sa ating calcium. Tsaka, ang sabaw ng nyog, marami siyang antioxidants. Yan. Okay. So, ito, papakuluin lang natin hanggang mamaya. So, papalambutin lang mga 15 to 20 minutes. Okay. Kung may pressure cooker kayo, mga 15 minutes sa pressure cooker pwede. Pero kung talagang ilang piraso lang naman ng manok, pakuluin nyo lang po. Yan. Mga 15 to 20 minutes. Tapos, ilalagay na rin natin yung pagluto na. So, ifa-fast forward ko lang itong ating chicken binakol. Para siyang tinola. Kaya lang, di ba, sa Ilonggo, uso yung binakol kasi ginamitan nga natin ng buko. Ang ending, lalagyan natin itong dahon ng sili. So, masarap to. So, any dahon naman, pwedeng dahon ng kulitis, dahon ng sili, kung ano yung berdeng dahon ninyo dun sa inyong likod bahay. So, pinapalambot ko po, mamaya ko na ilagay. So, yan na po ang ating chicken soup, sabaw ng manok, may papaya, tsaka may buko or chicken binakol sa Iloilo. Maraming salamat.